What's up mga boss amo? Kamusta kayong lahat? And welcome back dito sa ating YouTube channel, Nanpuro Mechanic, kung saan nag-upload tayo ng mga video, mga tutorial tungkol sa mga motor. Ngayong araw mga boss amo, ang ating video ay about sa pag-convert ng CDI nitong TMX 125 Alpha dito sa may 4-pin CDI. So marami na kasing mga napapanood na ganitong klaseng content kung saan nagko-convert ng 4-pin CDI. Kaya this time mga boss amo, dito naman tayo sa TMX 125. Para sa mga TMX user dyan. Ito yung ikakabit natin. Ito yung ipapalit natin na CDI. Battery operated to mga boss amo. Liuwa yung brand. So marami na tayong nakabitan nito. Kaya subok na yung ganitong klaseng CDI. Mag-ingat kayo pala sa pagpili ng mga CDI na 4-pin kasi minsan pwede kayong makakuha ng palyado na CDI. Etong Liuwa brand, subok ko na ito mga boss amo. So, syempre kailangan natin ng 4-pin socket. So, ito yung mga wire na ating gagamitin. Pero huwag kayong magbabase sa color coding. Hindi tayo magbabase sa color coding. Itong nasa gitna na to, hindi na natin kailangan to. Kasi, 4 na wire lang yung kailangan natin dito mga boss amo. Kaya alisin na natin yung nasa gitna. Yan. So, inalis ko na to. Yung isang wire na to. Bali, 4 na lang to mga boss. Kasi kailangan lang natin dito 4 na piraso. So, ngayon, isalpak na natin yung socket dito sa ating CDI. Battery operated na CDI natin. So, ang gagawin natin dito, from AC, gagawin natin DC, yung CDI ng TMX 125. So, itong position na to, itong green wire, yung nasa bandang taas, dito sa may kaliwa, siya yung ating pulser. Ito naman, color yellow, yung nasa baba ng green, ito naman yung ground ng CDI natin. Then, ito naman yung nasa bandang kanan sa taas, yung color black, ito naman yung ating ignition coil. Tapos, sa baba ng ignition coil, dito sa bandang baba, sa kanan, ito naman yung para sa ating accessories wire or ACC wire, 12 volts supply. Ganun lang ka-basic yung wiring connection ng ating 4-pin CDI na Liuwa brand. Yan. So, pwede nyo itong gayahin sa mga TMX 125. Lalo na, ito yung motor natin, TMX 125. Lalo na kung palyado na yung motor, tapos nasira na yung ating primary coil, nasira na yung stator, pwede pa natin gawa ng paraan yan. Pa-convert lang natin sa 4-pin CDI at magkakakuryente na ulit yung motor natin pagkapag TMX 125. Kaysa bumili tayo ng stator, ang ginagawa ng iba, kino-convert lang sa battery operated na CDI kahit hindi ka na magpalit ng stator. Kasi mas mahal yung stator kumpara dito sa 4-pin CDI na battery operated. So, syempre mga boss amo, ang gagawin natin, kalasin muna natin yung tangke ng ating motor tsaka yung upuan. After nun, papakita ko sa inyo yung stock na CDI ng ating TMX 125. So, di bali, yung CDI nito, tatanggalin na natin. Pero yung stator, hindi natin tatanggalin. Nandiyan pa rin yun. CDI lang yung papalitan natin. So, eto na mga boss amo, natanggal na natin yung tangke at saka yung upuan. So, makikita nyo na agad yung stock na CDI ng TMX 125. Nandito siya nakapwesto sa bandang taas. Itong tinuturo ko na to, ito yung CDI ng TMX 125. So, meron niyang 6 na wire. So, from 6 wires, gagawin natin 4 wires. Convert natin sa battery operated. Di bale, ito pala yung kanyang
wirings. Kung mapapansin nyo dito mga boss amo, meron tayo dito black and white para sa kill switch. Tapos meron tayo ditong black red para naman to sa primary coil sa may stator. Tapos meron tayo dito, mapapansin nyo dito mga boss amo, meron tayo ditong color green. Yan, itong solid green na to. So ground to ng CDI. Tapos meron pa ditong isang green na may halong white. Ayan, ground din yan mga boss amo. Yung iba kasi yung mga stator, nakabukod yung ground ng pulser. Tapos meron tayo ditong blue-white. So pag sinundan nyo dito mga boss amo, blue and yellow siya. Pulser naman yan ng ating stator. Kapag TMX 125. Yan, blue and yellow. Tapos meron tayo dito, black yellow naman to mga boss. Yan, black and yellow. Ito naman yung para sa ignition coil natin. Pero pag sinundan nyo dito, dalawang wire makikita nyo dito. Yan mga boss. Kung makikita nyo dyan, green-yellow siya. Tapos meron ding black and yellow. Dalawang wire yan magkasama. Pero, papunta lang yan na ignition coil. Ayan. So, ito yung wirings ng ating stock na CDI ng TMX 125. So, ito lang yung gagamitin natin, mga boss. Itong blue-white or blue-yellow para sa pulser. Tapos, itong dalawang green. Yung dalawang green na yan, gagamitin natin yan. Ground lang naman yan. Tapos, itong black-yellow. Yung para sa ignition coil. Ito lang yung gagamitin natin. Itong isang grupo na to, hindi na natin to kailangan gamitin. Yung kill switch tsaka yung primary coil. Hindi na natin gagamitin yan kapag magko-convert tayo ng 4-pin CDI. So, ikakat na natin itong mga boss amo kasi hindi na natin kailangan yung socket. Pero sa pagkat na ito, isa-isa lang yung pagkat. Kasi para hindi magkaroon ng short. Kasi minsan nagkakaroon ng short kapag nagdidikit yung positive tsaka negative. So, para safe yan mga boss amo, isa-isa lang yung pagputol. Yan mga boss amo. Tapos, balatan lang din natin yung wire. Yan, kailangan natin tong balatan. Para madali natin may wirings yung ating 4-pin CDI. Alright, so yun mga boss amo, nabalatan na natin yung mga wire. So, itong white-blue na to, or blue-yellow, para sa pulser. Tapos, itong dalawang green, pagsasamahin natin yan, para sa ground ng 4-pin CDI natin. Tapos, ito naman, yung black-yellow, para naman sa ignition coil yan. Tapos, kunin nyo na yung ating 4-pin CDI, yung battery-operated na CDI natin, para ma-convert na natin siya. So, ito mga boss amo, itong green na to, i-connect natin yan sa pulser. Tapos, itong yellow na to, i-connect natin yan sa ground. Tapos, itong black, ito naman yung para sa ignition coil. Tapos, yung red naman, para sa accessories wire. Pero, wag kayo magbabase sa color coding. Dapat doon kayo magbase sa mismong pin. Sa position ng pin. Kasi minsan yung nabibiling socket, iba-iba yung kulay. Kaya hindi kulay yung basehan dito. Kundi yung position ng mga wire. So, i-connect natin tong green dito sa may blue-white. Ito nga yung para sa pulser natin. Kasi, ano siya mga boss amo, blue-yellow talaga siya. Pero kadalasan kasi ng kulay ng pulser, blue-white. Dito sa TMX, blue-yellow siya. Yan, i-connect nyo dyan yung ground ng yung pulser ng ating 4-pin CDI.
Yan mga boss amo. So, dugtong nyo lang ng maigi para hindi siya napuputol pag nabatak. So yan, naka-connect na yung ating green dito sa pulsar, sa blue-yellow. Tapos yung yellow naman na to, i-connect naman natin to sa ground. Pagsasamahin natin yung dalawang green. Yung ground tsaka yung ground ng pulsar. Pero parehas lang naman ng ground yan. So pagsasamahin nyo lang yan. So pag pinapagsama nyo na yung dalawang wire, ko-connect nyo siya dito sa may yellow. So yung yellow na yan, huwag kayo magbabase sa kulay ah. Doon kayo dun sa may mismong position ng yellow. Sa mismong pin. So yan mga boss amo, na-connect ko na yung dalawang green dito sa may color yellow. Next naman natin itong color black. Yung position nito nasa taas sa bandang kanan. So i-connect nyo naman yan dito sa wire ng ignition coil. So yan mga boss amo. Ulitin ko lang yung black. Dito yan sa may wire ng ignition coil. So yan, na-connect ko na sila mga boss. Yan, na-connect na natin. So isang wire na lang yung hindi natin na-connect. Itong color red. So ito mga boss amo, ito yung para sa accessories wire. Kailangan kasi ng CDI natin ng 12 volts supply. DC. So ibig sabihin pag DC manggagaling yun sa battery natin. Pati yung regulator naman yung nilalabas nun, DC na yun. Kasi kino-convert niya na galing AC. So dito ako kukuha ng ACC or accessories wire. Dito ako kukuha sa pulsar. Sa flasher. So dito sa may flasher relay ng ating TMX125, meron ditong color black. Yung color black wire na yan yung accessories wire ng TMX125. Diyan tayo kukuha ng supply. Para magkaroon ng kuryente yung ating CDI. So yan, idudugtong natin yan. Yung red wire, magtatap tayo dito sa may black wire ng flasher relay. So, para sigurado tayo, tuturo ko sa inyo paano malaman kung accessories wire yung makukuha nating wire. So, ilagay nyo yung tester nyo or test light dun sa ground sa makina. Tapos, itusok nyo dito sa black wire. Dapat pag nag-on tayo ng susi, dapat iilaw yan. So, try natin. Yan. So, bukas natin yung susian. So, yan, umilaw na yung neutral natin mga boss amo. So, dapat may ilaw na rin to yung test light natin. So, yan, mapapansin natin na meron siyang ilaw. So, confirm mga boss amo na ito yung ating accessories wire. Yan, kapag in-off natin, syempre, wala rin siyang power. Pag in-on, yan, meron siyang power. Okay mga boss, confirm na ito yung ating accessories wire. Yan yung kailangan natin. So, yan, kinonect ko na yung red wire dito sa black wire ng ating flasher relay, yung accessories wire natin. Yan mga boss amo. Nakatap na yan ng maayos. So, nagdugtong lang ako dito ng mahabang wire para mamaya pag nilinis natin yung wirings, maganda siya. Hindi siya halatang winiringan. So, yan o. Kompleto na mga boss amo. Lagyan na natin siya ng electrical tape. Ito nga pala yung position yan mga boss amo. So, yan. Lalagyan na natin siya ng electrical tape para safe. At ito na mga boss amo, meron na siyang electrical tape. Tapos, nilinis ko na rin yung mga wirings. Yan. Kung makapansin nyo mga boss amo, malinis na yung wirings. So, nilagyan ko na yan lahat ng tape para safe, para walang magdikit na mga wire. So, ito mga boss amo, yung ating lumang CDI. Ito, AC CDI to. Hindi na natin to pwedeng gamitin kasi nga sira na yung primary coil nung stator natin.
So, ang gagawin natin, kinonvert natin sa battery operated or sa DC na CDI para mapaandar pa rin natin yung motor kahit sira na yung primary coil. So, kapag nasusunog kasi yung primary coil, minsan kapag nagiinit, namamatay yung motor, hindi tumitino yung minor. Kaya ngayon, ko-convert na natin siya. So, ito nga pala yung ating 4-pin CDI mga boss amo. Pwede nyo naman itong mabili sa mga online. So, maglalagay na lang din ako ng link kung saan kayo pwede mag-order. So, yan mga boss amo na install na natin yung CDI natin. Tapos, syempre, pwesto na natin siya. At ito mga boss amo, nakapwesto na agad yung ating CDI. Yan, ang ganda ng pagkakapwesto natin. Parang walang nangyari. So, yan. Alright, testingin na natin mga boss amo kung may kuryente yung motor bago natin paandarin. So, sa pag-testing natin, kailangan natin tanggalin yung spark plug cap. Iikutin nyo lang yan mga boss amo ng paluwag para matanggal nyo siya. So, after nyan, pwede na natin matest kung may kuryente na yung motor natin. Alright, so maglalagay lang ako ng basahan kasi baka makuryente ako. Takot ako sa kuryente. Alright, so yan, confirm mga boss amo na malakas na yung kuryente. So, aandar na to mga boss amo. Ayos yung pag-convert natin. Ganda na ng kuryente, lakas. So, maiwasan na natin yung palyadong motor dito. Kasi naka 4-pin CDI na tayo mga boss amo. So, ito yung diskarte natin. Kapag nasisira agad yung primary coil, kino-convert natin. So, yun mga boss amo, ikabit ko lang yung mga binaklas. Mga parts na binaklas natin, yung tangke tsaka yung upuan. Alright mga boss amo, so tetestingin na natin yung motor. Hindi kasi natin siya malalabas ngayon mga boss amo. Next time natin siya ilalabas. So try ko lang siya paanda rin mga boss. So ayusin ko lang yung camera. So yan mga boss amo, natapos na yung ating pag-convert at okay naman siya, umandar na yung TMX natin. So maraming salamat sa lahat ng nakasuporta dito sa channel natin. At sana mga kaboss amo, natuto kayo kung paano mag-convert ng 4-pin CDI dito sa TMX 125.
Again mga boss amo, maraming salamat at sana wag kayong magsawang sumuporta sa channel natin, pati sa Facebook natin. Thank you so much and God bless. See you sa next vlog.